Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Anyway, shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout, no? Ngayong umaga. So, unahin ko munang i-shoutout si ah, Sir Joel Otilla. Sabi ko, pakibati naman po ng happy birthday yung asawa ko na si Ma'am Marilu Otilla. Bukas po, May 5. June 5. June na tayo eh. Happy birthday, Ma'am Marilo Otilla. Sino pa ang magpapabati? Mhm. Bungo TV yung anak ng kapitbahay namin, 8 years old, marunong ding magbilang pera. Kala ko naman nagpapabati itong si yung kapitbahay nila si Sir Rob X-teen. Sino pa ba magpapabati dito? Wala na. Isa lang pala yung magpapabati. Anyway, so diretso tayo, no. May mga kakatuwang topic tayo na ano. Unahin ko muna kagabi yung regarding sa post ah ni Sir Mighty Manong. Kinausap ko Sir Mighty Manong. Ang isa pala sa umuwi daw ay isa sa mga mommies. Yari ka. Yari ka, Tito Norms. 'Di ba? Pero katulad ng sinabi ko doon sa live ni Sir Ear Vlog kagabi, 'di ba? Yung problem kasi niya sa mga mommies ay regarding sa pera. Siyempre, let's say dinimanda siya, no, masettle niya lang naman 'yun. I don't know kung masisettle niya, no, kasi pag pera, siyempre, pag nasettle na 'yan, pwedeng hindi na umattend ng hearing yung kinasuhan. Kasi yun naman ang importante para sa iyo eh. Attenda ng hearing. Attend ng hearing. Importante para sa nagdemanda na maibalik yung pera. Pero ang pagkakaintindi ko, hindi lang si Tito Norms yata ang ididemanda. Nako, mukhang kasama sila Sardong Batalan. Tingnan natin, no? Pero yung mga detalye, abangan natin. Sabi kasi ni Sir Erwin, Sir The Kings, sa June 10 daw, ikikwento niya. Abangan natin, no? Then, ito, nag-partial update si Tito Fuji News. Ba't ako yung nakakita? Ay, tama naman ah. Dali. Mukhang, yan. Dito kay Tito Fuji News, makikita mo dito may update siya. Yung sinasabi pala ni Fuji News na nangyari kahapon ay I think yung naghain siya ng plea, no? Not guilty plea yung hinain ni Tito Norms. Kasi nakalagay dito, headline, ang busy ng ating bida, Kayod Marino at literal na lagari ang ganap ngayon ng nag-iisang Norman Mangusin. Kung ang ibang bida sa pelikula, pabango o kape iniindorso, ang bida natin ngayon sa Paranaque. Magkasunod na kaso ang inatendan. May pa back-to-back at combo meal si Mayor ngayon sa korte. Number 1, unjust vexation. Kaunting asaran kay makagago. Ito yung kay MG. No? Number 2, usurpation of authority / uniform. Ito na yung kay yung sa Napolcom, 'di ba? Yung nakakamiss lang yung gumanon siya, 'di ba? At syempre consistent ang bida, not guilty ang pasok. Pwede ng pang best actor hustle kung hustle. Walang bakasyon ang lodi nyo. Keep safe everyone, bawal ang mavex. 'Di ba? So siya lang ang mag-isa nandun, no? Oy, na rin yung buhok niya, no? Malago na rin. Hoy, Tito Norms, miss na miss ka na namin.
Di ba, miss na miss ka na namin. Lalo na ako. Need ko ulit bumili ng MacBook. Kasi itong MacBook na iiwan ko na lang to sa bahay, iba yung dadalhin-dalhin ko sa labas. Kasi hassle eh. Isasara ko dito. Ilalagay ko sa bag ko, aalis ako. Di ba? Pag uwi ko, bubuksan ko. Di ba, men? Kung big time tayo, bibili tayo ng... Pag nandiyan na si Tito Norm siguro. Di ba? Ano lang naman to eh. Sa mga nagtatanong, 67,000 lang naman to. Anyway, so ito no, may post pa si Sir Yulen dito regarding dito eh. Bakit daw walang kasamang abogado? Sabi naman ni Sir Irv no, di naman daw need ng abogado niyan. Pero 'di ba, kahit na sabihin mo hindi need ng abogado niyan, kung talagang big time ka, at least may kasama ka man lang na abogado ngayon. 'Di ba? Men. Kaya ayun, nandiyan na ating bida. Sabing gano'n ni Sir Yulen, yun din na napansin niya, walang kasamang abogado. Baka naman may balance, no? Ayoko namang husgahan kasi kilala kasi si Tito Norms na ano eh. Notorious si Tito Norms na, alam mo na, yung bayad-bayad sa serbisyo, sweldo-sweldo, di ba? Malay mo, may balance pa or dun kay attorney. Diba? Tapos ito, hindi umattend si Norman sa isang kaso niya. Siguro akala niya online class na pwedeng mag-excuse na mahina po internet ko, Your Honor. Diba? Ang sakit na ng ulo niya ngayon. Lalo nang hindi siya nagla-live. Siguro may nag-advise sa kanya. Actually, totoo lang, pabor kay Tito Norms to na hindi na siya nag-a-appear sa public eh. Kasi siguro na-realize niya or advice ng abogado sa kanya na hindi talaga nakakabuti sa kanya mag-live. Kasi ang dami niyang nasasabi na hindi dapat eh. Ang dami ring nadadagdag sa kaso niya na hindi na dapat. Kaya tuloy hindi na hanggang kailan niya record breaking ang tagal. Pero alam niyo nung panahon na pumutok yung balita sa mga sabungero alam ito ni Mighty Manong eh. Matagal ding hindi nagparamdam yan eh. So di malamang dahilan, then nagparamdam uli. Wala na si Dong Batalan. Kasi bago yan hindi magparamdam nun before, kasama niya pa si Sir Dong Batalan nun eh. Tapos nung bumalik siya, kasi alam ko, kino-content ko si Jay Costura noon sa hula niya sa mga sabongero dati. Kung natatandaan niyo yun. Wala pa si Sir MG sa eksena noon. Nung bumalik yan, wala na si Sir Dong Batalan. Mukhang, kung ano nangyari sa kanila, no? Kaya ganun. Mukhang humirap na yung kalagayan niya noon. Then, yun nga, hanggang sa dumating na tayo sa puntong to. 'Di ba? Ano kaya ang susunod na mangyari kay Tito Norms? Abang tayo, lalo na tingnan natin niya si Sir Erwin kung meron siyang update kay Tito Norms. Si Sir Erwin. Wala eh. Walang update ngayon. Nag-post lang siya ng Anyway, proceed tayo sa isang update sa Kulaong Nation. Ito si Sir Casper Ito yung natanong siya regarding dun sa gagawin siyang manager ng gas station. Ito sabi ni Christian Grey. Casper, manager ka ba ng gas station ni Boss The Explorer? Parang ganun na rin kasi ako rin magmamanage nung station niya. Yung isang station niya, ako yung doon tatayo bilang empleyado niya. Ganun, parang kasi ako rin yung magmamanage doon siyempre kahit ganito tayong bobong sinasabi nila, marunong naman tayo magbilang ng pera.
Marunong naman tayo magkwenta ng pera. Kahit bobo kung sinasabi nila. Ganito kasi yan. Kung titingnan nyo, mukhang wala siyang idea kung ano talagang trabaho ng manager. 'Di ba? Mukhang wala siyang idea talaga. Kasi alam ko, if manager ka, lalo na pag petroleum, maraming yan eh. Maraming dapat alamin ka niya, hindi lang pagbibilang ng pera. Kasi kung pagbibilang ng pera, cashier ka nun, men. 'Di ba? Alam ko pagka manager ka ng isang branch, no, may magsasabi ka pa ng mga deliverables niyan. May monthly pa yan eh. May monthly business review pa yan. 'Di ba? May mga pagre-report ka pa ng mga initiative mo doon na nangyari doon sa store. 'Di ba? May inventaryo pa yan. At marami pang iba, hindi lang basta. Pero feeling ko kung ang structure ng ng business ni Sir Alex Pabella, kasi talagang ito andito na naman, sige bahala kayo kung ang tingin nyo panghuhusga ang kung tingin nyo panghuhusga ang ginagawa ko. Wala eh. Talagang meron akong talaga eh. Meron talagang pagdududa. Ayoko naman plastikin ang sarili for the sake na alam mo yung makisama, maniniwala ako na, na si Sir Alex Pabella yung may-ari. 'Di ba? Kung structure kasi ng business ni Sir Alex Pabella ay alam mo yung bantay lang yung ibig sabihin eh, wala na kayong business report na gagawin. Yung talagang literal na bantay na parang halimbawa, nagtayo ka ng bakery dyan, tapos mag-iiwan ka ng tindera. Kung ganun lang yung gagawin nila, na total naman, merong talagang totoong operations manager na naglilibot-libot dyan, mukhang pwede naman. Parang ganito yan eh, na parang correct me if I'm wrong, no? Hindi ko alam kung Alpha Mart ito eh. Or parang convenience store din. Sa convenience store, wala naman talagang manager dun sa loob. Meron sila area supervisor. Yung area supervisor na yon, let's say halimbawa dito sa Valenzuela. Merong area supervisor dito sa Valenzuela. Lahat ng store na yan, kapit niya. Wala namang naiiwang manager dun sa dun sa lugar or dun sa spot. For example, sa Alpha Mart na ganito, walang manager, puro mga selling personnel yan. Merong stock personnel, may na ang ginagawa nung area supervisor, yun na yung bahala sa mga administrative na na gawain. 'Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin. Tapos ang nag-a-under sa mga area supervisor, operations manager, yun naman, operations manager, hawak niya ang let's say NCR1. NCR1, Valenzuela, Caloocan, dun siya sa mas mataas, 'di ba? Kumbaga regional, hindi lang, area manager, 'yun ang tawag doon sa operations manager. Feeling ko ang job description, kung totoo man ito na ipapasok niya si Casper, more on parang bantay doon sa doon sa pwesto. Pwede naman mag-work, no? Pwede naman. Feeling ko. Oo, pwede naman. Kung lalo na kung halimbawa ang titingnan mo lang siguro, ang i-monitor mo lang Casper dyan ay kung ilan na natitirang stocks. Pero komplikado pa rin feeling ko eh. Anyway, tingnan natin malay mo naman.
maging successful si Casper diyan. Masyado naman nating ina-under, ano. Kaya lang nabahala lang ako dito na ang alam lang na definition ni Casper ng pagiging manager ay magbilang ng pera. Dahil kung pagbibilang din lang naman ng pera ang ginagawa ng manager, abay magma-manager na rin ako. Alam nyo ba nung ako ay nagtatrabaho sa retail, ayaw ko ma-promote sa ganyan. Kasi madugo na trabaho yan, min eh. Ang laking responsibility niyan na maganda lang on paper ang posisyon, pero yung sweldo, tsaka yung responsibility, ang laki. Ay, yung sweldo maliit, pero yung responsibilidad mo ang laki. 'Di ba? Tingnan natin kung ano setup nila, no. Pero kung ganun-ganun lang magbilang ng pera, kaya ni Casper talaga 'yon. 'Di ba? Ayun, let's see, no? Let's see. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin talaga mako-convince na na si Sir Alex Padilla yung may-ari. Well, problem ko na yun, no? Ngayon, kung naniniwala kayo na siya yung may-ari, di go ahead, okay lang naman. Diba? Station niya, ako yung ano doon na tatayo bilang empleyado niya. Ganun, parang kasi ako rin yung magmamanage doon eh. Siyempre kahit ganito tayong bobong sinasabi nila, marunong naman tayo magbilang ng pera. Kaya lang Marunong naman tayo magkwenta ng pera kahit bobo kung sinasabi nila. Ito naman ang ang ano sa'yo. Siyempre, let's say sabihin natin ganun kadali, no? Sisipagin ka ba? Kasi tandaan mo, yung papasukin mo na yan, hindi na katulad kay FLM na pahiga-higa ka lang sa sopa. 'Di ba? Seryosong ano din kasi yan. Kahit pa sabihin mo nagbibilang ka ng pera or patingin-tingin ka lang, no? Pa-report ka lang ng gagawin. Parang ang dali nga naman, pero syempre kailangan mo pa rin gumising ng maaga dyan. Bubuksan mo yung store, nasa iyo yung susi ng mga pump dyan, di ba? Let's see, no? Ibang-iba yan kay FLM na pahiga-higa ka lang sa sopa. Well, depende kung ino-offer sa iyo ni Sir Alex Padilla ay heaven na trabaho. Talagang madali 'yon. Tingnan na lang natin, no, sa mga susunod na mangyayari. Anyway, so 'yan lang naman ang update na pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.